Jade Stories presents the Valentine series, The Secret Billionaire. Written by Eshang. Nicole! Tara na! Malakas na sigaw ng kaibigan ni Nicole na si Arlene. Teka lang! Sagot naman ni Nicole at saka nagmadali na siya sa pag-aayos ng kanyang gamit. Baka gabihin kasi tayo kaya kailangan nating maging maaga para naman marami tayong mapag-apply ng trabaho. Ani pa ni Arlene. Oo naman, heto na oh. Sabi ni Nicole. Nang matapos na si Nicole na maglagay ng pulbo at lip tint sa kanyang labi, ay naglakad na sila papunta sa sakayan ng jeep. Maghahanap na naman sila ngayong araw ni Arlene ng trabaho. Matagal na silang magkaibigan simula mga bata pa lang at magkasama na sila simula noon pa man. Kaya sobrang close na sila sa isa't isa. Kapatid na din ang kanilang turingan at hindi na din sila nakikipagkaibigan sa kahit na kanino. Sapat na ang isa't isa sa kanila. Masaya na silang dalawa at para sa kanya ay mas maganda ang kakaunti lang ang kaibigan kaysa sa marami. Marami nga pero hindi naman totoo sa'yo at may mga sinasabi pa behind your back, kaya mas gusto nilang kakaunti lang. Hindi sila tapos ng pag-aaral dahil kapos sila sa pera. Nung magtapos sila ng senior high school, ay naghanap na agad sila ng trabaho para matulungan ang mga magulang at para na din less sa gastos. May mga kapatid din kasi sila. Mahal na mahal nila ang edukasyon, pero kung pera talaga ang pag-uusapan dito ay talagang kulang na kulang. Kaya naisip na lamang nilang dalawa na tumigil na lamang sa pag-aaral at tumulong na sa kanilang mga magulang. Ang hirap talaga maghanap ng trabaho, lalo na kapag hindi ka college graduate. Ani Arlene, saka siya nagpunas ng kanyang sarili. Ganun talaga Arlene, nasa realidad tayo kaya kailangan talagang magtiyaga. Talagang mahirap at dapat masanay na tayo dahil ganito talaga sa ating bansa. Mas gusto kasi nila na may mataas na pinag-aralan kaysa sa mababa. Ani naman ni Nicole. Napanguso si Arlene. Pero bakit naman ganun? Nakapag-aral naman kahit na hindi tapos ng college. Bakit hindi nila bigyan ng pagkakataon ng mga kagaya natin na makapasok sa kanilang kumpanya? Hindi porket na walang degree at mababa na pinag-aralan. Ano bang magagawa natin kung kapos tayo sa pera? Ani Harleen na naghihimutok na. Natigilan naman saglit si Nicole at napaisip siya. May punto naman si Arlene, pero hindi naman nila pwedeng sisihin ng mga kumpanya na ang nais ay may mga degree. Wala tayong magagawa na Arlene. Huwag kang mawala ng pag-asa. Naniniwala ako makakahanap din tayo ng trabaho. Naniniwala ako may tatanggap pa din sa atin ng kumpanya kahit na wala tayong degree. At kung sakaling meron man, malaki na agad ang paghanga ko sa kumpanya na yon dahil hindi sila tumitingin sa pinag-aaralan ng tao. Ani Nicole na pinapataas ang confidence ni Arlene dahil nawawala na naman ito ng pag-asa. Pasensya na bestie ah. Talagang napapaisip na ako kung may tatanggap pa ba sa atin. Halos isang linggo na kasi tayo naghahanap ng trabaho sa isang kumpanya. Pero wala talagang tumatanggap sa atin at palaging iisang sinasabi nila. Ani Arlene na lumungkot ang boses. Parehas silang nasa edad na 25. Naging magkaklase sila mula elementary hanggang senior high. Nung nagtrabaho sila ay sideline lamang. Kung ano-ano ang mga pinasok nila. Maging trabaho ng mga lalaki ay pinasok nila. Pero na-realize nilang ayaw nilang hanggang doon lamang. Gusto na nila ng permanente na trabaho, kaya naman naghahanap na sila at nagtatry sa iba't ibang mga kumpanya sa Maynila. Dati silang nakatira sa probinsya, pero pinalaya sila ng pinagtatayuan ng kanilang bahay doon. Dahil hindi rin sila nakapagbabayad. Mabuti na lamang at may bahay sila sa Maynila. Ang bahay ng kanilang papa. Maayos naman ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Masaya at puno ng pagmamahalan kahit na simple lamang. Pero na-realize ni Nicole na hindi pwedeng ma-stuck na lamang sila sa ganong buhay. Kaya naisip niya nung isang gabi ang mga nais niyang gawin. Ang mga pangarap niya na hindi natupad. Pangarap niya para sa mga magulang niya at para sa kanyang sarili. Hindi pa naman huli ang lahat. At saka medyo bata pa naman siya. Pwede pa niyang matupad ang mga yun. Kaya nagsusumikap siya lalo. Kahit na alam niyang walang kasiguraduhan, pero at least ay sinubukan niya. At least ay ginawa niya kaysa sa wala.
Nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya basta-basta magpapaapekto sa hirap ng buhay nila. Nangako siya sa kanyang sarili na tutuparin niya pa din ang mga pangarap niya, na balang araw ay mangyayari ang mga gusto niya. Hindi man sila mayaman ngayon, pero para sa kanya ay hindi naman hadlang yun, lalo na at may magagawa siya kaysa sa susuko na lamang siya basta. Gagi, magpahinga muna tayo. Nakakapagod. Ani Arlene at saka binuksan ng isang bote na binili niya na may laman na tubig. Pawisan na sila dahil hindi sila tumigil sa paghahanap. Tanghali na at wala pa silang kain. Nagkape lamang sila nung umaga. Lahat ng mga kumpanya na kanilang pinuntahan ay ang nais ay college graduate. At kahit na anong pilit nilang dalawa ni Nicole ay ayaw talaga silang tanggapin. Kahit na may mga experience sila at pasok sa mga requirements na gusto nila. Kung wala namang degree ay bigla na lamang nag-iiba ang mga ito. Kaya sa huli ay umaalis na lamang sila. Umupo sila sa isang bench sa isang parke kung saan may mga bata, matatanda, mga dalaga at mga magkasintahan ang naroon. Masaya, naglalaro, nagtatawanan at sweet ang mga magjowa. Bakit ba ang daya ng mundo pagdating sa mga kagaya nating hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Tanong ni Arlene na nag-e-emote na naman. Araw-araw talaga tayong nagtataka at napapatanong kung bakit gano'n na lang ang ibang mga tao. Gano'n na lang ba talaga kababa ang tingin nila sa ating mga mahihirap? Na may kaya lamang sa buhay? Tanong pa ni Arlene. Napahinga ng malalim si Arlene. Nainis naman talaga siya minsan sa ibang mga taong akala mo ay kung sino. Parang hindi sila galing din sa hirap. Grabe sila kung makapaghusga. Kasalanan ba natin ay pinanganak tayong mahirap? Nakapos tayo sa pera? Trabaho na nga lang pinagkakait pa sa atin. Paano uunlad ang Pilipinas sa ganyang sistema? Parang mga pinag-aralan, daig pa natin sila eh. Gigil na sabi nito. Kalma ka lang. Calm down, okay? At saka, wala tayong magagawa kahit na anong pag-e-emote pa natin. O kaya naman ay pagmamaktol. Nasa Pilipinas tayo kaya talagang ganyan. Mababa talaga ang tingin ng ibang mayayaman sa ating mahihirap. Para sa kanila, alipin lamang tayo. Sunod-sunuran, sa kahit na anong gusto't utos-utosan lamang nila. Ang tingin nila sa atin ay hindi sila mapapantayan. Ani Nicole. Kahit na si Nicole din naman ay napapaisip, pero pinagsasawalang bahala niya na lamang. Dahil kahit nabaliktarin pa ang mundo, ay talo talaga sila. Talo silang mahihirap laban sa mga mayayaman dahil silang mahihirap ay walang maipagmamalaki. Oo nga eh, sobrang daya lamang ng mundo. Pagdating sa ating mga mahihirap, ang unfair lang. Kasi kung sino pa tayong maraming mga napagdaanan, tayo pa ang pinagkakaitan ng kaligayahan at karapatan sa mga bagay-bagay. Wala na tayong karapatan at dignidan natin dahil lang sa mga mayayabang na mayayaman na yan. Ani Arlene bakas ang gigil sa mukha. Pero papayag ba tayo sa ganyang bagay lang? Hindi syempre. Huwag tayong papayag na batapakan nila tayo. Mayaman sila, pero tayo ay mas lamang sa katilanuhan. Yan ang totoo. Ani Nicole. Syempre no, hindi naman ako papayag lalo na at wala silang karapatan na husgahan ng ating pagkatao. Wala naman silang ambag sa buhay natin. Kaya sino sila para tapak-tapakan tayo? Hindi porket mas mataas ang pinag-aralan nila at mayayaman sila, pwedeng-pwede na nila tayong apihin. No way, no? Ani Arlene na nakaangat pangis ang kilay. Talagang palaban ng kanyang pagkakasabi. Matapang silang dalawa ni Nicole at hindi basta-basta nagpapatalo. Hindi sila pumapayag na tapak-tapakan ng ibang tao ang kanilang mga sarili. Wala naman itong naitulong sa kanila. Isa sa mga katangian nilang dalawa ay marunong silang ipaglaban at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Marunong silang mag-self-defense, kaya naman hindi sila basta-basta masasaktan ng kahit na sino, lalo na ang mga lalaki. Wala din silang naging kasintahan o kaya naman ay naging kalandian, pero marami ang nanligaw sa kanila noong mga nag-aaral pa silang dalawa. Ngunit walang interes si Nicole at Arlene sa mga lalaki dahil noon ay talagang babae din ang gusto nila. Sa madaling salita, bisexual sila. Babae silang nagkakagusto sa kapwa babae, pero bihira ngayon lamang. At dati talaga ay lalaking-lalaki sila kumilos, lalo na si Nicole. Pero mahidhin ang boses. Boykat pa nga ang buhok nito. Pero ngayon ay medyo mahaba na. Marami kasi ang nagkakagusto sa kanilang mga babae.
At kapag tinatanong sila minsan kung ano ang kasarian nila, kapag sinagot nilang babae, ay hindi naman naniniwala ang mga ito. Kaya hinayaan na lamang nila kung ano ang paniniwalaan ng iba. May mga nakasuntukan din sila mga lalaki noon. Dahil paano ba naman kasi? Nakikipaghiwalay ang mga kasintahan ng mga ito dahil sa kanila. Ilang beses na silang nag-guidance pero dahil hindi naman sila ang nangunguna at talagang may problema, kaya pinagsasabihan lamang sila. Ang pinaparusahan ay mga totoong may kasalanan. Marami silang na-experience during sa kanilang pag-aaral. Maraming masasayang alaala sila Arlene na nabuo na hanggang ngayon ay hindi nila malilimutan. Isa sa mga the best na nangyari sa kanilang buhay. At least, kahit papaano ay na-enjoy nila ang pagiging junior high school student noon. Mas masaya nga lang din kung pati ang pagiging estudyante bilang college. Oo nga pala, bestie. Pag-iiba ni Arlene sa usapan nilang dalawa. Nilunok muna ni Nicole ang tubig sa kanyang bibig at saka siya lumingon kay Arlene na kasual lamang ang muka. Paano pala kapag isa ang natanggap sa kumpanyang tatanggapin tayo kung sakali? Arlene, napataas ang isang kilay ni Nicole pero alam niya naman ang ibig sabihin nito. Malapit lang naman ang mga bahay natin at sabay naman tayong papasok kung sakaling isa lang matanggap sa atin. At saka hindi porkit hindi tayo magkasama sa isang trabaho, magiging hadlang na yun sa pagkakaibigan natin, no? Parte yun na kailangan natin. Pero it doesn't mean na may magbabago. Yun at yun pa din. Sabi agad ni Nicole, may mga makikilala ka mga bagong tao. At syempre, hindi naman mawawala yung magkakaroon ka ng bagong kaibigan. Pero may isang kaibigan ka talagang babalik-balikan mo. At siya pa din yung gusto mong makasama kahit na marami ka ng kaibigan. Ganun ang totoong pagkakaibigan. Kaya kung inaalala mo na baka biglang may bagbago sa akin, hindi mangyayari ang bagay na yan. Kilala mo din naman ako. Kaya iwasan mo mag-isip ng kung ano dyan. Ikaw lang din naman ang naging kapatid ko na din na kaibigan ko. Kaya hindi kita ipagpapalit lang sa bagong nakilala ko. Okay? Marahang sabi ni Nicole at saka ngumiti ng maliit. Alam niya kasi ang iniisip ni Arlene. Takot itong magkaroon siya ng bagong magiging kaibigan at makalimutan siya nito. Pero hindi ganun tao si Nicole. Kaya naman binigyan niya ng assurance si Arlene. Grabe naman, ang dami mo agad nasabi. Pero natouch ako Ani Arlene na umakto pang parang iiyak siya kahit hindi naman. Ang OA mo naman, hindi bagay sa'yo. Pabirong ani naman ni Nicole para mapanghuso si Arlene. Huwag kang ambida-bida, mind your own business na lang no. Pasalamat ka nga at natouch pa ako sa mga sinabi mo. Baka kung iba yan, baliwala lang. Ganti naman ni Arlene. Walang may paki sa nararamdaman mo. Patol ni Nicole. Hindi ko naman sinabing may paki ka. Duh. Epal talaga. Napairap na lamang si Nicole ng pabiro. Ang pagod na nararamdaman nila ay biglang nawala nang mag-asaran sila. Parang wala lang nangyari kanina. Na down sila dahil walang tumatanggap sa kanila sa trabaho. Pero ngayon ay masaya na ulit silang dalawa. Nagtatawanan pa. Halos ginabi na silang dalawa sa paghahanap ng trabaho, ngunit kagaya ng mga nakalipas na araw ay bigo na naman silang dalawa dahil wala talagang tumatanggap. Siguro hindi lang naaayon sa atin ng panahon. At saka marami pa namang mga kumpanya dyan, kahit na mga small company. Pagpapalakas ni Nicole sa kanilang dalawa. Napahinga ng malalim si Arlene. Oo naman. Naniniwala akong may kumpanya na tatanggap sa atin. Talagang hindi nga lang sa ngayon. Anito. Tahimik at casual na lamang silang naglakad sa iskinita papunta sa kanilang tahanan. Ngunit natigilan na lamang sila nang bigla silang may kakaibang napansin. Dahil madilim ang iskinita at iilan lamang ang ilaw ay hindi mo agad mapapansin ang nangyayari kung hindi mo talaga lalapitan ng sobra. Ang kaninang kunot nilang mga noo ay biglang naging seryoso. Nagkatinginan silang dalawa at nagtanguan na akala mo ay isang hudyat. Dahan-dahan ang paglapit ni Nicole at Arlene sa mga lalaking may binubugbog na isang lalaki. Tarantado kayo Ani Arlene sa matapang na boses. Natigilan ang mga lalaki at napatingin sa kanilang dalawa ni Nicole. Akala mo hindi babae ang mga ito, lalo na sa ipinapakitang tapang sa ekspresyon ng kanilang mga muka. Oh, ano naman ang ginagawa niyong dalawang babae dito? Kung ako sa inyo, umuwi na lang kayo kaysa naman sa makasali pa kayo dito. Sabi ng isang lalaking may tato sa buong braso pababa. Ito ang leader ng grupong nambubugbog.
Bakit hindi na lang kayo ang unang umuwi? Sabat ni Nicole. Napahalakhak ang mga lalaki at saka nagkatinginan pa. Masyado kayo matapang ah. Gustong gusto niyo talaga sigurong masampulan namin oh. Sinabihan na namin kayo agad. Pero matigas ang ulo niyo. Ani na naman ang kanilang leader. Tumaas lamang ang isang kilay ni Nicole. Naiirita lamang siya. Napatingin siya sa lalaking nakaupo na sa sahig habang nakasandal sa may pader. Hinihingal ito. Duguan na ang ulo at talagang bugbog sarado na. Pumipikit na din ang mga mata. Ngunit nakikipagtitigan pa silang dalawa ni Nicole. Kumabog naman ang kakaiba ang puso ni Nicole. Nagwawala ito. Napapikit na lamang ang lalaki ng kanyang mga mata dahil hindi niya nakaya ang nararamdaman niya. Masakit ang buong katawan niya at talagang hinang-hina siya dahil sa ginawa ng mga tambay sa kanya. Halos hindi niya na maigalaw pa ang kanyang mga daliri. Parang namamanhid na ito. Ramdam niya din ang hapdi at pamamanhid ng putok ng kanyang mga labi dahil sa ginawa ng mga ito. Kaya tanging pag-upo na lamang ang nagawa niya. Kayo naman, masyadong nagtatapang-tapangan. Porket marami kayo. Anong laban ng isa sa inyo, Aber? Mga gago ba kayo? O sadyang wala kayong isip? Sarkastiko na tanong ni Arlene sa kangumisi. Nainis naman ang leader ng grupong nambugbog, kaya ganun na lamang ang pandidilim ng mukha nito. Naitagilid na din ang kanyang ulo at pinalagutok ito. Babae ka lang, kaya manahimik ka sa mga pinagsasabi mo. Baka talagang hindi kita matansya, masaktan kita. Nagbabantang sabi ng leader na pagak na tinawanan lamang ni Arlene. As if naman na matatakot niyo ako sa ganyan. Huwag mo kong igaya sa mga pinapatulan at binubugbog niyong kayang-kaya niyo. Bakit hindi niyo kasing lakas niyo ang hamunin niyo? Ako, kayo ang lumabas mga duwag. Matapang na sabi ni Arlene para dumilim ang mukha ng lalaki. Talagang gusto mong masaktan ah? Naputol ang sasabihin ng lalaki nang biglang sumabat si Nicole. Pakawalan at layuan niyo na lamang lalaking niyan. Kung ayaw niyo, ako mismo ang bubugbog sa inyo. Kanina pa kasi ako naiinis sa mga pagmumukha niyo. Baka kayo ang hindi ko matansya. Banta ni Nicole para manahimik si Arlene na nilingon siya. Ngumisi lamang si Arlene ng kalmado ang muka. Kilala niya ang kaibigan niya kaya alam niya kung ano ang kaya nitong gawin. Alam niyang kayang-kaya nitong mapatumba ang mga lalaking nasa harapan nila. Isa ka pang babae ka. Huwag kayo masyadong magtapang-tapangan sa harapan ko. Namin, dahil hindi uubra ang bagay na yan. Ani ng leader. Sino bang may sabing nagtatapang-tapangan ako? At saka, huwag mo akong igagaya sa'yo, no? Ani Nicole, para sumama na naman ang mukha ng lalaki. Tapusin na lang natin to, dahil kating-kating na akong pagsasapakin ang mukha nyo. Wala na akong pakialam kung mga babae pa kayo. Masyado niyong pinapainit ang ulo ko. Ani ni leader, at saka hinanda na ang sarili. Parang wala lang naman kay Nicole. Makikita mo lang sa mukha niya na walang gana. Hindi interesado. Tingnan natin kung makakayanan mo pang magtapang-tapangan kasama yung isang madadamong kasama kapag nasampulan kita. Ani ng lalaki. Masyadong matapang ang pinapakita sa ekspresyon ng mukha nito. Huwag ka nang madaming dada dyan. Kung talagang gusto mo kaming masaktan, gawin mo. Hindi yung marami ka pang sinasabi. Nawawalan na ako ng gana. Ani Nicole. Halatang pinipikon at inaasar niya lamang ang lalaki na naaasar naman, kaya agad itong sumugod na. Lumayo naman ang bahagya si Arlene. Hinayaan niya na lamang ang kaibigan. Nakahalukip-kip siya habang nakasandal sa dingding. Gagalaw lamang siya kapag pinagtulungan na si Nicole, pero alam niyang kaya naman ni Nicole ang mga ito. Nahawakan agad ni Nicole ang kamao ng lalaki na agad na natigilan sa kanyang ginawa. Masama ang tingin nito sa kanya habang kalmado pa din si Nicole. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamao nito. Pero isang kamay lamang ang kanyang gamit. Nanlalaban naman ng lalaki pero mas malakas si Nicole dahil sanay na sanay ito. Agad binigyan ni Nicole ng sapak ang lalaki nang mapunta sa iba ang focus ng mukha nito. Bahagyang napalayo ang lalaki na napahawak sa sinuntok ni Nicole. Isang sapak pa lang yan pero napaatras ka na kaagad. Akala ko ba malakas ka? Pero mukhang hindi naman. Dahil ang hina mo. Ani Nicole, kasyual ang boses. Hindi ko lang pinapakita at inilalabas ang totoong kakayahan ko. At baka mapatay kita gamit ang kamao ko. Palusot ng lalaki.
Pagak na natawa si Nicole at napahawak sa tainga niya kung saan ay punong-puno ng hikaw ito. Dahil babae siya, ay hindi naman masama tingnan o kaya naman ay dugyot. Huwag mo kong ginagawang tanga at bobo. Aminin mo lang, talagang hindi mo kaya ang kakayahan ko. Ani Nicole at saka siya ngumisi. Doon lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Huwag mo ko masyadong yabangang babae ka. Pinagbigyan lang kita para malaman ko kung ano talagang kaya mo at anong lakas ang meron ka. Ani pa ng lalaki. Maangas naman na tumingin si Nicole sa kanya. Puno ng sarkastiko ang muka. Oh, talaga? Nakita mo na ba kung ganon? Sarkastikong tanong ni Nicole para mas lalong mainis ang lalaki na masama siyang tiningnan. Huwag ka kagad masyadong pikon at naiinis ako. Lalo na at wala pa naman akong ginagawa laban sa'yo. Sapak pa lang yun. Anya pa, may narinig silang tunog na kung saan hudyat na may paparating na mga tanod. Mukhang mayroong mga tanod, boss. Kailangan na nating umalis at baka mahuli na nila tayo. Alalahanin niyo, boss, na hindi pa maganda ang record natin sa kanila. Bulong ng isang kasamahan ng leader. May araw pa tayong dalawang babae kayo. Kaya huwag kayo magpapakampante dahil hahanapin kita. Ani ng lalaki. Sige lang, palagi lang naman akong nasa bahay kaya hindi ka mahihirapan sa paghahanap sa akin. Sagot ni Nicole. Umalis na ang mga lalaki pero binigyan muna ng leader nila si Nicole ng nagbabantang tingin bago sila tuluyang umalis. Hindi naman natakot si Nicole o kaya naman ay nakaramdam ng kahit na anong kaba. Mga siraulo. Ani Arlene na siyang lumapit naman kay Nicole. Katatapang na akala mo kung sino pero wala naman palang binatbat. May hina naman palang kaya. Dagdag pa nito. Hindi naman umimik si Nicole na tiningnan ng lalaking nakapikit na. Wala na itong malay dahil sa panghihinang nararamdaman. Lumapit si Nicole sa lalaki at ginising ito. Nagising naman ito. Nag-angat ng tingin kay Nicole gamit ang mga matang namumungay. Kailangan pa nating siyang magamot, ate. Masyadong nabugbog ng sobra. Baka kung ano pang mangyari sa kanya kapag pinatagal pa natin. Ani Arlene. Pinipilit ng lalaki na buksan ang kanyang mga mata pero hindi talaga nito kaya. Kaya sa huli ay napayupo na lamang siya. Tumagaktak ang dugo sa kanyang noo na siyang pinunasan naman ng marahan ni Nicole gamit ang isang kamay. Tigilan ng lalaki at para siyang naistatwa. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Para siyang nakuryente. Tulungan mo akong buhatin siya. Dalhin natin siya sa bahay. Hindi pwedeng pabayaan na lang natin siya. Hindi din naman pwedeng dalhin natin sa ospital at wala tayong pera. Ani Nicole, tumangutang-ngulang naman si Arlene. Pinagtulungan nilang buhati ng lalaki. Magkabilaan silang dalawa. Hindi naman masyadong mabigat ang lalaki at hindi din nagpapabigat dahil kahit na nangihina at tinatry pa din naman itong maglakad para hindi mabigitan ng dalawang babae. Nang makarating sila sa bahay ni Nicole ay agad na sumalubong sa kanila ang ina nito na nagulat pa nang makita ang lalaki. Ay naku Diyos ko, ano nangyari sa kanya mga anak? At sino naman siya? Saan siya nanggaling? Tanong ng ina nang binitawan agad ang hawak nitong planggana na gagamitin niya sana. Nilapitan siya ng mga anak. Paupuin niyo muna dito. Ani ng ina na sinunod naman ng mga anak. Pinaupo nila ito sa isang sofa at wala nang pakialam kung meron man dugo dito. Kunin mo ang first aid kit natin, Nicole, at baka maubusan na siya ng dugo. Utos nito, na agad namang sinunod ni Nicole. Tinanggal ng ginang ang damit ng lalaki na hinayaan naman siya. Kaibigan niyo ba to, Arlene? Bakit duguan naman to? Tanong ng gina. Hindi po namin kaibigan, tita. Pauwi na po kasi kami nang madaanan namin siya. Binugbog po ng mga tambay sa kalye. Maging si Nicole nga po hinamon nang sabihin itong tigilan namin yung lalaking yan Pero mga duwag naman po pala at hindi kaya si Nicole. Ani Arlene na may pagmamalaki pa sa tono ng boses. Mabuti naman at ayos kayong dalawa. Sinasabi ko naman kasi sa inyo, mag-iingat kayong dalawa palagi. Lagi kong sinasabi na huwag kayong magpapagabi sa pag-uwi. At ang mga tambay dyan sa daan ay masyadong mayayabang na akala mo'y kung sino. Paalala ng ginang. Yun nga po tita pero kaya naman namin sila. Nagagamit naman po namin ang natutunan namin kay tito. Nako, kung makikita nyo nga po si Nicole kanina parang hindi nyo makikilala.
Binabara niya nga lang yung mga tambay eh. Ani Arlene na nakangisi. Kahit na mga anak, hindi porket kaya niyong labanan ng mga yun ay lalabanan niyo na. Kung maaari ay umiwas kayo sa gulo at mahirap na, lalo na kapag napuruhan kayo. Paano kapag nagantihan kayo at balikan ulit kayo ng mga tambay na yun ha? Dahil sa pangingialam nyo. Iyang si Nicole, isa pa din yan. Hindi talaga nagpapatalo. Ani ng ginang. Ngumisi lang lalo si Arlene. Hindi pa po kayo nasanay sa kanya. Alam niyo naman pong hindi yan nagpapaapi. Ayaw na ayaw niyang inaapi siya. Kaya tita, hindi niyo na mapipigilan yan si Nicole. Sabi ni Arlene, napabuntong hininga na lamang ang ginang. Kilala niya ang anak. Talagang hindi nagpapatalo ito sa kahit anong laban. Ayaw na ayaw kasi nitong natatapakan ng sarili. Pero nag-aalala lang naman siya na baka kung ano ang mangyari. Baka mapahamak ito. Kaya gano'n na lamang ang kanyang pag-iingat. Bumalik na lamang si Nicole na dala ang first aid kit at ginamot na ng kanyang ina ang lalaki na hinayaan naman ito. Pikit pa din ang mga mata ng lalaki. Hindi din ito nagsasalita. Pinanood lamang ni na Arlene at Nicole ang ginagawa ng ginang. At nang magamot na at nabigyan na ng unang lunas, ay kumuha na ng damit si Nicole. Damit ng kanyang ama na muna ang ipinasuot nila sa lalaki. Masyado pa siyang mahina kaya ganyan na lamang. Hindi niya maigalaw ang mga daliri maging ang magmulat ng mata. Kailangan niya munang magpahinga. At bukas ay alam ko magiging maayos na siya kahit na papaano. Ani ng ginang. Napatango si Arlene. Tumango ang ginang at niligpit ang mga ginamit. Bumaling siya sa anak na si Nicole. Anak, magluto ka na ng makakain niyo at isabay mo na ang lalaking to in case na magising siya. Ani ng ina. Opo ma. Magalang na sagot naman ni Nicole. Nagbihis na din sina Arlene at Nicole. Natutulog si Arlene sa kanila minsan kaya may damit ito. Tabi naman sila ni Nicole sa kwarto nito. Nang matapos nilang magibihis at mag-ayos ng sarili ay umupo sila sa may edge ng kama. Alam mo, ang gwapo din ng lalaking iyon no? Pero sino kaya siya? Ngayon ko lang nakita ang mukha niya at hindi pamilyar sa akin. Hindi naman siya mukhang taga-probinsya. Mukha nga taga rito lamang siya eh. Ani ni Arlene bigla na may pagtataka sa sarili. Hindi ko din alam kung sino siya. Pero hayaan natin bukas. Itanong natin sa kanya ang pangalan niya at kung taga saan siya nang malaman ng pamilya niya ang nangyari sa kanya. Ani Nicole. Ay nako, kawawa din ang mga lalaking yun. Siya pa ang napagtripa ng mga tambay. Ani Arlene, hindi ka pa nasanay. Sagot lamang ni Nicole. Bumaba na si Nicole at nagluto ng pagkain. Kumain sila ni Arlene at pagkatapos ay naghugas ng pinggan. Una na ako sa taas ha. Ani Arlene, tumango lang naman si Nicole at saka inayos niya muna ang lahat. Bago siya magpunta sa taas ay nagtungo muna siya sa lalaki na ngayon ay mahimbing ang pagkakatulog dahil malalim ang paghinga nito. Tinitigan ni Nicole ang mukha nito at iyan na naman ang kakaibang pagtibok ng kanyang puso. Napahawak na lamang siya sa kanyang bandang dibdib at ilang saglit pa niya itong tinitigan ng muka hanggang sa napahinga na lamang siya at napailing. May kakaiba sa lalaking mahimbing na natutulog. Nararamdaman yun ni Nicole. Alam niyang hindi basta-basta ang isang lalaking naligaw na lamang ito sa kanilang lugar. Gwapo kasi, tapos matangos ang ilong. Makinis din ang balat. Mukhang anak mayaman o kaya naman ay galing sa mayamang pamilya. Kinuha na lamang ni Nicole ang isang kumot sa cabinet at ikinumot niya ito sa lalaki. Pinagmasdan niya pa saglit bago siya tuluyang pumunta sa kanyang silid. Naabutan niya naman si Arlene doon na nagsusuklay ng buhok habang nakaharap sa salamin at nakaupo. Doon na matutulog yung lalaki? Tanong nito. Oo, mukhang doon na. Mahimbing na ang tulog eh. Sagot naman ni Nicole. Taga saan kaya siya no? Curious ako sa kanya at kung sino siya. Pero pansin ko, mukha siyang mayaman. Ani Arlene na natigilan sa pagsusuklay. Humarap siya kay Nicole na nakaupo sa kama. Pansin ko din ang bagay na yan. Sagot nito. Pero saka na lang natin itanong at alamin kapag may malay na siya. Masasagot din niyang katanungan natin. Ani Nicole. Oo nga. Pero paano kaya kapag wala siyang maalala? Paano kung hindi niya maalala ang pangalan at sarili niya?
Tanong ni Arlene para matigilan si Nicole. Masyado ka namang OA. Ani Nicole. Ngumuso naman si Arlene. Kaya nga nagtatanong ako eh. Kasi kanina di siya nagsasalita. Grabe ka naman sa OA. Ani Arlene. Matulog ka na nga lang dyan. Nang mawala na yung isipin mo dyan sa utak mo. Kulang ka lang sa tulog. Ani Nicole at saka siya huminga na. Ngumuso naman si Arlene. Grabe talaga minsan ang babaeng to sa akin. Nagtatanong lang naman ako eh. Ani Nicole at saka siya humiga na para matulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Nicole. Samantalang mahimbing lang naman ang tulog ni Arlene. Pagbaba ni Nicole ay agad niyang hinanap ang lalaki. Ngunit wala na ito sa pinagtutulugan. Malinis na ito. Kaya naman napakunot ang kanyang noo sa pagtataka kung nasaan ito. Nagpunta na lamang siya sa kusina at pinagsawalang bahala na lamang ang lalaki. Baka naman umalis na. Ani Nicole sa sarili. Pagpasok niya sa kusina ay may pagkain na. Mukhang nagluto na ang kanyang ina bago ito umalis. Nagtimpla lamang siya ng kape at saka lumabas. At doon niya napansin ang kanyang ina at ang lalaki na nagtatawanan pa habang inaayos ang mga halaman sa garden. Ganun na lamang ang pagkatigil ni Nicole at ang pagbilis ng tibok ng puso nang marinig ang marahan na pagtawa nito. Hindi niya tuloy maiwasan na mapagmasdan ng mabuti ang mukha nito. Talagang ang sobrang gwapo kahit na may pasa sa mukha. Hihilom pa lamang. Pinanood lamang ni Nicole ang mga ito habang nagkakape siya. Ang bilis niya naman makuha ang loob ni Mama. Gayong hindi naman malapit si Mama sa mga taong ayaw niya. At kapag hindi siya komportable, hindi din ito tumatawa ng ganon kapag hindi niya ka-close. Ani Nicole, nagtataka siya. Napailing na lamang siya at hinayaan ang mga ito. Samantala, nag-uusap naman ang ina ni Nicole at ang lalaki na nagngangalang Liam. Kumpara kagabi ay malakas na ang kanyang katawan. Hindi na siya nanghihina. Mukha nga po talagang mahilig kayo sa mga bulaklak. Kasing ganda niyo pa. Ani Liam, naku kang bata ka. Nambola ka pa. Ani ng ina ni Nicole. Hindi naman po ako nambobola. Tunay pong maganda kayo. Sabi ni Liam. Sabi mo yan iho ah. Pero ang anak ko ang mas maganda kaysa sa akin. Ani ni Aling Rosa. Natigilan na lamang si Liam at inalala naman ang mukha ni Nicole. Kahit madalim kagabi ay nakita niya kahit papaano ang mukha nito. Hindi niya nga lang nakita ng buo pero alam ni Liam na napakaganda nito at manang-mana sa ina. O siya, baka pagod ka na iho at magpahinga ka na. Dapat sa'yo ay nagpapahinga ka pa hanggang ngayon dahil grabe ang bugbog na inabot mo dun. Ani Aling Rosa na nasa boses ang pag-aalala. Ayos lang naman po ako. At saka kayang-kaya ko na po. Maraming salamat po pala sa inyo sa pagtulong niyo sa akin at pag-aalaga. Pasensya na din po kung nakaabala po ako. Sabi ni Liam, hindi ka naman nakaabala iho. At saka, ang anak ko at si Arlene ang dahilan kung bakit narito ka ngayon dahil sila ang nagdala sa'yo dito sa aming tahanan. Ani Aling Rosa, ngumiti si Liam. Basta yung sinabi ko sa'yo iho Huwag na huwag kang mahihiya dito. Welcome ka anytime at pwede ka dito sa amin. Ako pa ang nahihiya at maliit lamang ang bahay namin. Ani Aling Rosa, wala pong problema sa akin yun. At sobrang laki na po na natulong niyo sa akin kaya wala po akong karapatan na mag-inarte pa. Ani Liam at akmang magkakamot sa ulo nang maalala niyang madumi ang kanyang kamay. Kinuwento kasi ni Liam ang lahat kung bakit naroon siya sa eskinita. Naawa naman si Aling Rosa kay Liam, kaya sinabi niyang sa kanila muna ito hanggang walang nahahanap na matutuluyan. Sadyang matulungin si Aling Rosa sa lahat ng mga taong nangangailangan ng tulong, kaya marami talaga ang natutuwa dito. Marami din ang humahanga at halos inana ng kanilang lugar. Anak na din kasi ang ituturing nito sa ibang mga kabataan. Napamahal na din kasi siya sa mga ito. Kaya ganun na lamang din kung ituring siya ng mga tao bilang isang ina. Habang maraming sinasabi si Aling Rosa kay Liam tungkol sa iba't ibang mga bulaklak, naramdaman naman ni Liam na parang may nanonood sa kanila. Kaya napalingon na lamang siya sa direksyon ni Nicole na muntik nang maibuga ang kapeng iniinom dahil sa gulat nang magtama ang kanilang mga mata. Napatitig si Liam sa kanya at unti-unting sumilay ang ngiti sa labi nito.
Napalunok naman si Nicole nang makita ito. Nagkatitigan silang dalawa hanggang sa si Nicole na ang umiwas ng tingin kay Liam. Nagkunwari na lamang siyang parang walang nangyari. Humigop siya ng kanyang kape. Totoo nga talagang napakaganda niya, kagaya ng sinasabi ni Aling Rosa. Parang isang bulaklak din na namumukadkad dahil sa ganda. Sabi ni Liam sa kanyang isipan. Kahit na nakaiwas na ng tingin si Nicole sa kanya ay tinitigan niya pa din ito. Ganun na lamang ang lawak ng ngiti niya nang mapagtanto ang isang nararamdaman. Damn this woman. Binabaliw niya agad ako at ang puso ko. At alam kong siya na. She's the one for me. Hindi ko siya papakawalan pa. At hindi ako papayag na hindi siya mapunta sa akin. Ani pa ni Liam sa isipan na bukang natamaan na nga kay Nicole. Hindi umalis si Liam sa tabi ni Aling Rosa hanggat hindi ito tapos sa ginagawa. Tumulong na din siya at nang matapos ay naghugas sila ng kanilang mga kamay at saka pumasok sa loob. Nakita nila si Nicole na nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. O anak, hindi kayo aalis ni Arlene? Tanong ni Aling Rosa sa anak nang makitang nakasuot pa din ito ng pambahay. Tulog pa si Arlene, mama. Hindi na muna siguro kami maghahanap ng trabaho ngayon. Magsa-sideline po muna siguro kami. Magalang na sagot naman ni Nicole. Ganun ba anak? Magpahinga na lang muna kayo ni Arlene at ilang araw din kayo naghahanap ng trabaho. Alam kong nakakapagod din yon. Ani Aling Rosa. Hindi na po mama. Sayang naman po ang isang araw kung walang kita. Ani Nicole. Hay naku anak, may trabaho naman ang papa mo. At kapag nalaman ng papa mo na nagpapagod ka na naman, talagang papagalitan at pagsasabihan ka nun. Alam mo naman na ayaw niyang napapagod ka. Sabi ni Aling Rosa na tumabi kay Nicole na napanguso. Mama naman, ginagawa niyo naman po akong bata eh. At saka si papa ang napapagod, hindi naman po ako. Ani Nicole, kahit na anak, kaya nga nagtatrabaho ang papa niyo dahil ayaw niya kayong mapagod. Ani Aling Rosa para mapanguso naman si Nicole. Mama, hayaan niyo na po ko. Malaki naman po ko at kailangan ko na pong tumulong sa mga gastusin dito sa bahay. Hindi naman po pwedeng tambay lang po ko dito at walang ginagawa. Ayaw ko pong maging pabigat, ma. Please. Naglalambing na sabi ni Nicole sa ina. Yumakap pa siya sa may bandang braso nito. Napakamot naman ang ulo si Aling Rosa at saka hinaplos ang buhok ng anak. Ay, may magagawa pa ba ako anak? Ani Aling Rosa para mapangiti si Nicole. Pero wag naman sanang pilitin anak. Kapag wala talagang kumpanya ang tatanggap sa'yo, wag niyong ibaba masyado ang sarili niyo dahil lamang sa trabaho. Ani Aling Rosa, naranasan ko kasi ang bagay na yan. Na magmakaawa dahil sa trabaho. At maniwala ka sa akin anak o sa hindi, marirealize mo isang araw na hindi natin kailangang ipagsiksikan ng mga sarili natin sa mga mayayaman na ayaw sa atin. Sabi pa ng ina, nakaranas din kasi talaga ito ng hirap sa buhay, kung ano-ano din ang mga trabaho na pinasok. Nakaranas din siyang sakta ng amo, hindi lang mental kundi pisikal, at lahat yun ay tinanggap lamang ni Aling Rosa. Dahil wala naman siyang laban at dukha lamang siya. Pero dahil doon ay natuto si Aling Rosa at marami siyang narealize sa buhay. Kaya ayaw niyang mangyari kay Nicole yun. Ayaw niyang maranasan dahil naranasan niya ang hirap. Kailanman anak, hindi mapapantayan ng mga mahihirap na kagaya natin ang mga mayayaman. Tatawanan lamang tayo ng mga to. Ani pa ni Aling Rosa. Alam ni Nicole ang lahat ng mga napagdaanan ng kanyang ina kaya nagsusumikap pa din siya. Nakangiti naman si Liam habang pinapanood ang mag-ina at pinapakinggan ang mga ito. She's so sweet. Pag sa akin kaya, sweet din kaya siya? Tanong ni Liam sa sarili. Humiwalay si Nicole sa pagkakayakap sa kanyang ina. Nilingon niya si Liam na nakatitig sa kanila. Pasensya ka na kung masyado kaming madrama ah. Ani Nicole sa kapagak na tumawa. Oo nga pala anak, siya si Liam. Pinakilala na din kita sa kanya kaya alam niya na ang pangalan mo. Dito muna siya pansamantala anak dahil wala siyang matutuluyan. Lumayas kasi siya sa kanila. Kwento ni Aling Rosa kay Nicole na natigilan. Napatitig siya lalo kay Liam na kasual lamang ang muka. Lumayas? Bakit ka naman lumayas sa inyo?
Baka nag-aalala na ang parents mo sa'yo. Sabi ni Nicole kay Liam. Mahabang kwento. Sagot naman ni Liam sa kakinagatang labi. Lumayas talaga siya sa kanila at matindi ang kanyang dahilan, pero wala namang alitan sa kanyang pamilya at sa kanya. Talagang gusto niya lang maging independent, tumayo sa sarili mga paa. Ayaw niya nang umasa sa kanyang mga magulang. May sariling pera at kumpanya naman kasi siya, kaya naman kayang-kaya niyang mabuhay mag-isa. May isa lamang siyang hindi nagustuhan at ipakasal siya sa babaeng hindi naman niya mahal. Kaya yun ang dahilan kung bakit siya umalis sa kanilang mansyon at dito siya sa lugar ni Nicole napadpad. Naging casual lang naman sa kanila ang lahat. Nakakausap naman nila si Liam at maayos naman itong kausap. Nakakasama nila sa pagtawa at talagang nakikijoin sa kanila. Kaya walang ilangan na nangyari o kaya naman ay hindi komportable. Madaldal si Arlene kay Liam. Kala mo ay close na close ang dalawa. Kung ano-ano pa ang pinagsasabi nito, maging ang kabataan at kahihiyan nila ni Nicole, ay sinabi na rin nito. Wala talagang preno ang bibig kapag may kausap. Tapos itong si Nicole, may isang lalaki yan na sinipa sa gitna. Kaya hayun, nabaog. Maniwala ka man sa hindi. Nabaog talaga yung lalaki na yun at kawawa talaga. Dinimanda pa nga kami. Pero sa huli, sila lang naman talaga yung talo. Dahil sila lang naman kasi ang nanguna at may kasalanan. Tai talaga. Kwento pa ni Arlene. Namumula na ng bahagya si Nicole dahil sa hiyang nararamdaman. Pagak na natawa naman si Liam na tuwang-tuwa pa sa nalaman. Gustong-gusto na ni Nicole na lagyan ng tape ang bibig ni Arlene dahil sa sobrang daldal. Konti na nga lang ay mababara na niya ang kaibigan para lamang ito ay manahimik. Masama na lamang ang binigay niyang tingin dito na nakilala naman ni Arlene pero nangisi lamang at ibinalik na nito ang ganti sa kanya. Mas lalo lamang ng asar pa. Nagpipigil lang talaga si Nicole na wag mainis at nakakahiya kay Liam. Bakit ba kasi sinipa niya dun? Tanong ni Liam. Gustong-gusto niya talaga ang kwento tungkol kay Nicole. Curious na curious siya. Paano ba naman kasi? Binastos ng gagong lalaking yan si Nicole kaya hayun. Ginantihan niya. Ang si Nicole pa naman medyo boyish yan talaga. At lalaki kung maglakad at pumorma. Talagang pati ang buhok. Pero ang boses naman parang Maria Clara. Talagang target siya ng mga lalaki noon. Hindi dahil gusto siya kundi dahil inis sa mga to sa kanya. At maraming mga babae kasi talaga may gusto kay Nicole. Kaya hayun, araw na araw ay nagkakasuntukan. Di pa naman nagpapatalo ang babaeng yan. Kwento pa ni Arlene na may pagmamalaki sa boses. Tahimik na lamang na kumain si Nicole. Hinayaan niya na ang kaibigan kahit na gusto niyang sampulan. Mas maganda nga ang ginawa niya eh. Lumaban siya at hindi hinayaan na tapakan na lang kung sino ang pagkatao niya. Kaysa naman sa hayaan niya kaya tama lang ang ginawa niya. Lalo na't hindi naman siya ang nanguna. Sabi ni Liam na proud deep inside. Hindi niya lamang pinapahalata. 3 lamang silang nasa hapag at nagtinda na si Aling Rosa sa may bayan. Kaya nga eh. Sagot naman ni Arlene. Baka nga siya din ang nagtatanggol sa boyfriend niya eh. Ani Liam. Natigilan saglit si Arlene. Maging si Nicole ay natigilan. Nag-angat pa ng tingin. Napatingin naman si Arlene kay Nicole at saka siya napahalakhak. Napakunot si Liam sa pagtataka. Gagi, sorry. Natawa ako. Hindi pa yan nagkaroon ng boyfriend. Naku, nandidiri nga yan eh. Maniwala ka sa hindi. Kahit na maraming nagbalak na ligawan siya ay walang pumasa. Kasi mas lalaki pa si Nicole. Sabi ni Arlene na sumasakit na ang tiyan dahil sa pagtawa na akala mo ay walang bukas. Napalingon naman si Liam kay Nicole na napapailing na lamang. Wala talaga siyang naging kasintahan na lalaki maging babae. Kahit na nagkakagusto siya sa mga babae noon pero hanggang crush lang naman. Ganun ba? Sobrang ganda ni Nicole ngayon lalo na at mahaba ang buhok niya. At babaeng babae din kung kumilos. Mabuti at hindi siya nanatili sa pagiging boyish niya. Ani Liam. Gawa ko kasi. Kung hindi naman niya napagsabihan o kaya naman ay naimpluwensyahan ko, hanggang ngayon lalaki pa din yan. Kaya pasalamat siya at naging babae siya. Ani Arlene, babae naman ako. Sabat ni Nicole, sadyang gustong gusto ko lang talaga yung style ng mga lalaki. Tsaka,
Nakakadiri pa din kapag magjojowa ako ng lalaki. Ani Nicole sa nandidiring boses maging sa muka. Kita mo? Ganyan talaga yung babaeng yan. Kaya naku talaga, kapag kinain niya ng mga sasabihin niya balang araw, kapag may lalaki nagpatibok na ng puso niya, baka tawanan at asarin ko na lamang siya. Tandang-tanda ko pa naman lahat ng mga pinagsasabi niya. Ani Arlene, masama na naman siyang tiningnan ni Nicole pero ngiti ang ibinigay ni Arlene sa kanya. Pagak na lamang na natatawa si Liam sa dalawa, lalo na kay Nicole dahil alam niyang affected ito sa mga pinagsasabi ni Arlene tungkol sa kanya. Baka mag-away pa kayong dalawa dyan. Kalmahan niyo lang. Singit ni Liam. Siya naman kasi yung nauna. Parang batang sumbong ni Nicole. Napangiti si Liam. Shit, ang cute niya na naman kapag ganyan ang itsura niya. Para siyang nagpapabibi sa akin pero kung gusto niya naman talaga magpabibi sa akin, gagawin ko naman. Walang problema sa akin kahit na araw-araw pa. Ani Liam sa kanyang isipan. Nababaliw na talaga siya. Kung ano-ano na ang mga iniisip niya pagdating sa kanilang dalawa ni Nicole. Kahit na ngayon niya pa lamang nakita ito at nakilala, ay iba na agad ang nararamdaman niya. Sobrang gaan na ng kanyang loob kay Nicole. Gusto niya na tuloy na mas lalo silang maging malapit ng dalaga. Hoy, ang OA mo naman. Sabi ni Arlene. Kung hindi mo naman sinasabi yan, hindi naman ako ganito, no? Kaurat ka. Yung iyo kaya i-expose ko. Ani Nicole. Ayos lang naman sa akin. Part naman ng buhay natin yun. Ani Arlene. Napairap na lamang si Nicole at hindi na umimik. Tanging ang dalawa na lamang ang nag-uusap. Si Arlene at saka si Liam. Tahimik si Nicole sa gilid pero napapasulyap na lamang si Liam sa kanya. Ikaw ang maghugas ng plato at yari ka sa akin kapag nagkaklamo ka. Banta ni Nicole kay Arlene na ngayon ay napanguso pero magre-reklamo sana. Sinunod niya na lamang ang utos ni Nicole. Siya ang naghugas ng plato habang si Nicole naman ay lumabas na. Tiningnan pa ni Arlene ito at sinuring mabuti kung wala na ba talaga. Maging si Liam ay napapatingin din. Hoy, may tatanong ako Ani Arlene kay Liam na napaharap sa kanya. Ngumiti si Arlene. Napapansin ko lang yung kakaibang tingin mo sa kanya. Panimula nito. Nasuklay ni Liam ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. May pagtataka sa kanya pero lamang ang ideya sa utak niya. Mahilig kasi ako mag-observe kahit na madaldal ako, no? Akala niyo lang na hindi ko napapansin ang paligid pero mali kayo. Umamin ka nga sa akin. May gusto ka na ba agad kay Nicole? Diretsang tanong ni Arlene. Saglit naman na natigilan si Liam at saka siya napangiti. Yes, sagot ni Liam. Impit naman na napatili si Arlene dahil sa kilig na nararamdaman niya. Grabe saglit lang Pero grabe ang instinct ko. Tama na naman ako. Wow! Ani Arlene na nakangiti habang napapailing. Nako, di ko sisirain si Nicole sa ito. Pero gusto ko lang malaman mo na sana before mo siyang ligawan, kung may balak ka man, make sure mo muna sa sarili mo na kayang-kaya mo siyang tanggapin na kahit sino pa man siya. Kasi sinabi ko naman sa iyo ang ugaling meron siya kaya umayos ka. Ani Arlene na bahagyang gigil ang boses at muka. Hindi ako ganyang lalaki. May mga bata akong kapatid. At iba ako magmahal. At tanging si Nicole pa lang din ang mamahalin ko. Ewan ko pero nakuha niya agad ang atensyon ko. Unang masilayan ko siya ay kakaiba na talaga ang tibok ng puso ko. At alam ko sa sarili ko ang totoo. Kaya ayaw kong itanggi pa. Sabi ni Liam nang nakangiti. Kinikilig na naman lalo si Arlene na bahagyang namumula pa ang mga pisngi. Daig pa ang babaeng minamahal ni Liam. Grabe Alam ko din naman yon. At saka naniniwala ako. Kasi iba yung tingin mo sa kanya Yung tingin na parang siya lang yung babae sa mundo at wala nang iba. Yung tingin mo talaga na puno ng pagmamahal. Ng emosyon. Hay, sana maging kayo, no? Ship ko kayo. Ani Arlene. Thank you, Arlene. Pero sana wag mo munang sabihin kay Nicole. Gusto ko munang makuha ang loob niya bago ako gumawa ng hakbang. Ayoko kasing madaliin. At ayaw ko ding magmadali. Sabi ni Liam. Tama yan. Hindi din kasi basta-basta maniniwala yung si Nicole. Pero hanga ako sa iyo Kapag nakuha mo ang loob niya, lalo na kapag napatibok mo ang puso niya. Wala pa kasing kahit na sinong lalaking nakakagawa nun. Kaya good luck na lang.
Ani Arlene. Tumango si Liam. Yun nga ang gagawin ko. I'll make her fall in love with me. Sabi ni Liam para bahagyang hampasin ni Arlene ang kanyang matigas na braso. Pagaklang naman niya itong tinawanan. Natutuwa din siya sa pagiging jolly ni Arlene. Walang hiya talaga kung kumilos at gumalaw. Pero hindi naman pabebe at OA. Dumaan ang ilang araw, linggo at mga buwan ay nanatili si Liam kina Aling Rosa. Mayroon din siyang trabaho na nakuha sa isang bar at may sideline din naman siya sa palengke. Ayaw niya naman kasing maging pabigat sa mga ito at umasa na lamang. Kaya naghanap siya ng trabaho. Gusto niya ding matulungan sina Aling Rosa. Naging parte na talaga ng pamilya nila si Liam at hindi na naging iba ang turing nila. Naging close na din si Liam at Nicole. Lumalabas ang totoong ugali nilang dalawa kapag magkasama, kaya naman nakakatuwa. At habang patagal ng patagal, ay mas lalong nahuhulog si Liam kay Nicole, hanggang sa lumalim na ang kanyang nararamdaman. Mahal niya na si Nicole at hindi na siya makakaahon pa sa pagmamahal niyang napakalalim. At alam ni Aling Rosa ang bagay na yun, dahil hindi naman ito manhid para hindi maramdaman. Kaya agad namang inamin ni Liam ang totoo nang magtanong si Aling Rosa sa kanya. Hindi niya din kasi kayang magsinungaling sa ina ng babaeng mahal niya. Walang problema sa akin, iho. Kung ano ka at ang estado mo sa buhay. Suportado ako pero hindi ko hawak ang puso ng anak ko. Siya pa din ang magdedesisyon sa bagay na yan. Hindi madaling makuha ang puso niya, iho. Sabi ni Aling Rosa. Alam ko po yun, Aling Rosa. Kaya ginagawa ko po ang lahat para makuha ang puso niya. Hindi po agad ako susuko. Gusto ko lang pong may mapatunayan muna ako sa kanya. Sagot naman ni Liam para mapangiti si Aling Rosa. Ganyang lalaki nga ang nais ko kay Nicole. Ang lalaking hindi basta-basta sumusuko lamang. Kaya kuha mo agad ang boto ko, iho. Ang akin lamang, huwag mo sanang sasaktan ang anak ko. Iyon lamang nais ko, iho. At hindi naman ako tutol sa inyo kung sakali man na magkaroon kayo ng relasyon ng dalawa. Sabi ni Aling Rosa. Napangiti si Liam. Maraming salamat po, Aling Rosa. Sagot niya. Samantala, sa kabilang banda, natingilan na lamang si Nicole nang makapasok siya sa opisina ng kanyang amo. Natanggap sila sa kumpanya ng mga Valentine, ang pinakakilalang kumpanya sa lahat. Ito ang hindi binalak ni Arlene na applyan. Kasi sa sobrang laki at alam nilang imposibleng makapasok, kaya hindi nila akalain na makakapasok sila ng ganun. Na ito pa ang tatanggap sa kanila. Nasa ibang kumpanya nga lang si Arlene pero under pa din ng mga Valentine. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Klase na tanong ni Vanessa. Ang klase at elegante na amo ni Nicole. May malditang aura ito at nakakatakot. Madalas nakasuot ng kulay red na damit at sandals. Maging ang gamit na lipstick sa labi pero nakadagdag sa aura nito. Hindi pinansin ni Nicole ang tanong ni Vanessa na nakaangat ang isang kilay. What is this? Anong ibig nitong sabihin? Bakit kasama si Liam sa larawang ito? Tanong ni Nicole sa sarili habang nakatitig sa isang frame na nakadikit sa pader. Ngayon lamang siya nakapasok sa opisina ni Vanessa, kaya ngayon niya lamang nakita ang larawan. Kilala mo ang kapatid ko? Tanong ni Vanessa nang marinig ang sinabi ni Nicole. Napaharap naman si Nicole. Kapatid mo po si Liam? Takang tanong ni Nicole. Yes. Bakit? Tanong nito. Natigilan na talaga si Nicole. Hindi mag-sink in sa utak niya ang nalaman niya. Nilingon niya naman ang larawan. Si Liam nga talaga yun. Kung kapatid ka nga niya, ibig sabihin, mayaman talaga si Liam at isa siyang Valentine. Ani Nicole, wala sa sarili. Nagtataka ang mukha ni Vanessa. Alam mo ba kung nasan siya? Bakit ganyan na lamang reaksyon mo? Para kang gulat na gulat. Anito, nasa amin si Liam. Sabi ni Nicole para si Vanessa ang matigilan. Dahil sa nalaman ni Nicole kay Vanessa at sa nalaman ni Vanessa kay Nicole ay wala itong pagdadalawang isip na nagpunta sa bahay ni Nicole. Sakay ng isang mamahaling kotse na pinagtitinginan ng mga kapitbahay ni Nicole ay bumaba si Vanessa doon nang may nakataas ang noo. Para siyang isang reyna na luluhuran. Hindi ba yan yung isang anak ng mga Valentine? Oo. Bakit siya narito? Anong ginagawa niya dito? Hindi ko rin alam pero kasama niya ang anak ni Rosa. Mukhang magkaibigan nata ang dalawa.
Usapan ng mga matatanda na hindi maiwasan ang tingin kay Vanessa. Bago pa tuluyang makapasok si Vanessa sa loob ng bahay ni Nicole, ay lumabas doon si Liam na bagong ligo. Kakaayos lang din. Natigilan si Liam habang mataray ang aura ni Vanessa. What are you doing here? Tanong ni Liam na naging seryoso ang muka. Ikaw ata ang dapat kong tanungin ng ganyan, Liam. Anong ginagawa mo dito sa dami ng pwede mong puntahan? At sinikir mo talaga na hindi ka namin mahanap? Hindi naman talaga. Kaso bigla ka nakilala ni Nicole. Ani Vanessa, saka sumulyap kay Nicole na tahimik lang na nanonood sa kanila. Naging maamo naman ang mukha ni Liam. Sa loob na lang kayo mag-usap at nakakahiya sa mga kapitbahay kung ano-ano na naman ang iisipin nila at ipagsasabi. Ani Nicole, tumango lamang ang dalawa at pumasok na. Naghanda ng merienda si Nicole at nag-usap naman ang magkapatid. So, hindi mo pala sinabi ang totoong pagkatao mo. My gosh, Liam! Hindi ako makapaniwala na kaya mong magtrabaho sa mga ganon. Ani Vanessa matapos malaman ang pinaggagagawa ni Liam. Natuto ako dito, ate, at marami akong nalaman. At kung ako ang pipili, ganito ang gusto ko. Kasi pagiging isang bilyonaryo na pakikisamahan ka lang ng mga tao dahil mayaman ka. Sabi ni Liam, natigilan si Vanessa hanggang sa napailing na lamang siya at napahawak sa bandang ulo. My gosh, Liam! Hindi ako naniniwala na yan lang ang dahilan mo. Tell me, mahal mo ba si Nicole? Tanong ni Vanessa. Doon naman natigilan si Liam. Ang kanyang mga mata ay namungay. Nagkagatlabi din siya at wala talaga siyang maitatago na kahit ano sa kanyang kapatid. Yes, ate. Mahal ko na si Nicole. Ani Liam. Pagak na natawa si Vanessa. I knew it! Because I know you. Nako, mukhang tinamaan ka na kay Nicole. But I don't have a problem for that. Maganda at mabait naman siya. Matalino at nasa kanya na ang lahat, Liam. Kaya kung ako sa'yo, siya na talaga at huwag mo nang pakawalan. Ani Vanessa at saka ngumiti. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa pagmamahal ni Liam kay Nicole, si Nicole naman ay nakikinig sa may kusina na ngayon ay natigilan na lamang sa akmang paghakbang palabas. Naging tahimik na lang ang pag-uusap ng magkapatid, kaya napahinga muna ng marahan si Nicole at saka siya lumabas dala ang tray na may lamang merienda. Merienda muna kayo. Ani Nicole, saka inalapag sa lamesa ang tray. Thank you, Nicole. Ani Vanessa, umupo ka na din at sabayan mo na kami. May mga dapat ka ding malaman tungkol sa kapatid kong si Raulo. Ani Vanessa, saka sinulyapan si Liam na napanguso na lamang. Para itong bata. Narinig ko ang ibang pinag-usapan niyo at walang problema sa akin ang bagay na yon. Ang akin lamang ay, bakit mo inilihim sa amin ang katotohanan? Ani Nicole habang nakaharap kay Liam na natigilan. Kasyual lang naman ang boses at mukha ni Nicole. Hindi naman ito mukhang galit o ano. I'm sorry. Ani Liam. Sabihin mo na lang kay mama. Pero sa akin ayos lang naman. At ayos lang din kung babalik ka sa dati mong tahanan. Ani Nicole. Hindi na nakaimik si Liam. Nasaktan ang puso niya sa sinabi nito. Napailing naman si Vanessa. Kasyual lang silang nag-uusap sa kung ano-anong bagay. Hanggang sa dumating si Aling Rosa na may dalang pagkain. Good afternoon po. Magalang na bati ni Vanessa. Saka nagmano kay Aling Rosa. Kay ganda mo namang babae, iha. Good afternoon din at kaawaan ka ng Diyos. Ani Aling Rosa. Hindi na pinatagal pa ni Liam at sinabi niya na ang katotohanan kay Aling Rosa na mayaman siya at isa itong bilyonaryo. Hindi naman na nagulat si Aling Rosa sa bagay na yon. Lalo na at nahalata niya naman nung una pa lamang. Unang tingin niya pa nga lang kay Liam ay parang may lahi itong iba. Maraming salamat po sa pag-unawa, Aling Rosa. Pero hindi po porket nababalik na po ako sa aming mansyon ay kakalimutan ko na po kayo. Dadalaw po ako dito ng madalas. Salamat po sa tulong niyo. Ani Liam, wala iyon iho. At mabuti na lang at bumalik ka na sa inyo at paniguradong nag-aalala na ang mga magulang mo. Ani Aling Rosa saka ngumiti. Habang nag-uusap si Liam at si Aling Rosa ay tahimik naman na nakikinig si Nicole sa isang gilid. Di niya alam pero nalulungkot siya sa pag-alis ni Liam, lalo na at mahal niya na ang binata. Nahulog siya kay Liam nang hindi namamalayan at hindi niya alam kung paano pa makakaahon. Kaya nasasaktan siya ngayong aalis na ito
babalik na sa dating tahanan nito. Iiwanan na sila. Napatingala si Nicole, nangingilid ang gilid ng kanyang mga mata. Naiiyak siya. Nagpigil na lamang siya. Nung una nang umalis si Liam ay hindi nagpakita si Nicole sa kanya dahil ayaw masaktan ni Nicole at umiyak sa harapan ng binata. "Bestie!" Tawag ni Arlene sa labas ng kwarto ni Nicole. Sumilip muna si Arlene at doon niya nakita si Nicole na nakahiga sa kama nito habang nakatingin sa may kisame. Pumasok si Arlene at saka umupo sa edge ng kama. Napalingon naman si Nicole sa kanya. "Anong problema at bakit ganyan ka? Simula nang umalis si Liam, bigla ka na lang nawala ng gana." Ani Arlene, "Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Nicole. Makikinig naman ako. Gusto ko lang malaman mismo sa iyo ang totoo." Ani Arlene, may hinala na siya pero gusto niya munang makumpirma. "Arlene, naniniwala ka ba na mamahalin mo ang isang taong nito mo lang nakilala? Nito mo lang naging close at nakasama?" Tanong ni Nicole. "Oo naman. Naniniwala ako dun, Beshi. At yun ang tinatawag na unexpected love. Mas magandang hindi mo inaasahan yung pagmamahal mo sa isang taong yun." Sagot ni Arlene. Hindi na umimik si Nicole saglit. Hinayaan naman ni Arlene. "Sabihin mo nga sa akin, mahal mo na ba si Liam at ganyan na lamang ang nagiging asta mo?" Diretsang tanong ni Arlene. Napangiti naman si Nicole. "You know my answer about that, Arlene. Hindi ko na kailangan sagutin ang tanong mo pero kung talagang gusto mong malaman, mismo galing sa bibig ko, tama ka. Mahal ko nga si Liam at hindi basta mababaw ang pagmamahal na meron ako." Ani Nicole. Napangiti ng malawak si Arlene. "Sabi ko na nga ba hindi talaga ako nagkakamali ng hinala." Ani Arlene. "Pero kailangan ko nang itigil ang nararamdaman kong to at baka ako lamang ang maging kawawa sa huli dahil wala naman siyang pagmamahal na nararamdaman para sa akin." Ani Nicole. Pagak na natawa si Arlene. "Hindi ka naman sigurado kung wala talaga." "Believe me or not, Nicole, hintayin mo lamang siya at huwag mong ititigil yung nararamdaman mo." Makahulog ang pagkakasabi ni Arlene. Pinag-usapan nila ang nararamdaman ni Nicole. Nagtataka si Nicole sa mga pinagsasasabi ni Arlene pero hinayaan niya na lamang. 1 linggo ang nakalipas at bumalik sa dati ang lahat. Nanatili ang pagtatrabaho ni Nicole sa kumpanya ni Vanessa. Hindi niya na ulit nakita pa si Liam. Gustong-gusto niyang kamustahin ito kay Vanessa pero nahihiya lamang siya. "Nicole, punta ka mamaya . Hindi ka pwedeng wala doon. Kapag wala ka doon, magtatampo ako." Ani Vanessa. "Hindi po ba nakakahiyaman? Kasi puro mayayaman at kagaya niyo ang mga naroon. Baka po ma-out of place lang po ako." Ani Nicole. Yun talaga ang kanyang iniisip. Ayaw niya lamang mapahiya. Wala naman siyang gaanong kakilala doon. "Hindi ko naman hahayaan na mangyari yun Basta, punta ka ha." Ani Vanessa. Tumango na lamang si Nicole. Hindi naman siya makatanggi at bukal sa puso niya na in-invite siya nito. Uupo na lamang siya. Pag-uwi niya ay agad siyang naghanda. Nalaman niyang kasama din si Arlene kaya gano'n na lamang ang kanyang tuwa. Dahil kahit papaano ay may makakausap siya at hindi ma-out of place. Simpleng fitted na dress na black at red ang suot ni Nicole at talagang sobrang ganda niya. Nakatali paikot ang kanyang buhok pero may kaunting natira sa unahan. Bagay lang din sa kanya ang hindi gaanong kakapal na makeup nito. "Gagi, ang ganda mo! Shit, para kang isang Miss Universe!" Ani Arlene na may pagkamangha sa mga matang nakatingin kay Nicole. "Thank you. Ikaw din, ang ganda mo." Ani Nicole. Nag-picture-picture muna sila at pagkatapos ay nagpaalam na sila kay Aling Rosa. Gabi na kasi ang ganap ng party. Pagdating nila sa venue ay nagtataka na lamang si Nicole nang walang mga tao at saka madilim. Ang ine-expect niya kasi ay may iba't ibang media na agad na nakaharang sa kanila. Pero wala silang naabutan na ganun. "Tama ba ang venue na binigay sa atin?" Tanong ni Nicole pero hindi sumagot si Arlene na wala na sa tabi niya. Nakaramdam ng takot at kaba si Nicole. "Arlene, tasan ka? Huwag mo ko taguan. Hindi nakakatuwa." Ani Nicole pero wala talagang sumasagot. Mabilis na ang kabog ng kanyang puso. Napapakagat labi na lamang siya.
At akmang maglalakad na siya nang biglang bumukas ang mga ilaw, kasabay ang isang musika. Napatingin si Nicole sa dulo at doon niya nakita si Liam na gwapong-gwapo sa suit nito. May dalang kumpol ng bulaklak habang naglalakad palapit sa kanya. Bumilis lalo ang kabog ng puso niya, hindi dahil sa takot kundi sa pagmamahal. Ano to? Tanong ni Nicole nang abutin ng bulaklak. Ngumiti si Liam sa kanya at bahagyang yumukod sa kanyang harapan. Nakala mo ay isa siyang reyna. Nicole, hindi ko na patatagalin pa ang bagay na to. Sorry baby kung natagalan ako ng 1 linggo. Gusto ko lang kasing ihanda ang sarili ko. Gusto kong humarap sa'yo ng maayos. Kaya ngayon, nasa harapan mo ko. Gusto kong malaman mong minamahal kita at hindi ko kayang itago lamang to. Pag-amin ni Liam, sincere at ramdam ang pagmamahal. Liam, hindi kita minamadali baby. Maghihintay ako kahit na gaano pa katagal at kahit napahirapan mo pa ako. Ani Liam, mahal din kita. Ani Nicole, napangiti si Liam, naiiyak na. Ang sarap marinig ng salitang yan na galing mismo sa'yo, kahit na sinabi na sa akin ni Arlene. I love you so much baby. Please accept my love for you. Ani Liam na umiiyak pa rin. Tinatanggap ko Liam. Sagot niya. Nagsayaw silang dalawa kasabay ang paglabas ng mga pamilya ni Nicole at ni Liam. Napalingon pa si Nicole sa paligid at bumalik kay Liam. Kinausap ko sila baby at alam nila ang plano kong to. Sila ang una kong sinabihan at matagal na din ang alam ng mama mo at ng papa mo. Nagpaalam ako sa kanila. Ani Liam, hindi na maiwasan ni Nicole na humanga. Mahal kita Liam. Tanging nasasabi na lamang niya. Sana all! Sigaw ng lahat. Magkatitigan silang dalawa sa isa't isa habang nagsasayaw. Makikita ang pagmamahal sa kanilang mga mata. Hindi nagtagal ay naging sila at ilang taon din bago sila ikasal at nagkaroon ng 2 supling na nagbigay kulay sa hindi nila inaasahan na relasyon at pagmamahal. Tinanggap siya ng pamilya ni Liam, maging ang kanyang pamilya ng buong puso at walang paghuhusga. Nicole is now married with a billionaire named Liam Valentine. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!